Mainit na naman ang eksena sa Senado ngayong June 4, 2026 matapos muling humarap sa pagdinig ang ilang umano'y dating Marines na nagsasabing sila raw ay ginamit bilang tagadala ng mga maletang puno ng pera. Sa gitna ng investigasyon tungkol sa flood control anomalies, isa-isang lumabas ang mga pangalan ng ilang kilalang personalidad sa politika. At dito na nagsimulang kumalat ang tensyon sa buong hearing room. Hindi na lang ito simpleng tanungan. Hindi na lang ito tungkol sa proyekto. Dahil ang pinag-uusapan na ngayon ay maletang pera, mga umano'y delivery, mga bahay, mga building at mga pangalang mabibigat sa politika. Sa umpisa ng pagdinig, binalikan muna ang sinasabing mga pangyayari bago pa ang campaign period noong 2024. Ayon sa mga testigo, may mga pagkakataon daw na may ipinapadeliver na mga maleta sa iba't ibang lugar. Dito na pumasok ang pangalan ni dating Senate President Tito Soto. Ayon sa isang testigo, kasama raw siya sa advance team na nauna sa isang building sa Baclaran. Ang sabi niya, pinapunta raw sila roon dahil may delivery na gagawin. Pagdating daw ng convoy, may mga kasamahan siyang nagtulak ng mga maleta papasok sa elevator habang siya naman ay humabol para samahan ang mga ito. Nang tanungin kung ano ang laman ng maleta, diretso niyang sinabi, pera raw. Mas naging mabigat ang eksena nang tanungin siya kung gaano karami ang perang laman ng mga maleta. Ayon sa kanyang salaysay, 5 maleta raw ang dinala at ang bawat isa ay maaaring may laman na malaking halaga. Sa puntong ito, ramdam na ramdam ang bigat ng mga sinasabi sa loob ng hearing room dahil hindi ordinaryong akusasyon ang binibitawan nila. Ang tinutukoy nila ay mga umano'y delivery ng cash na kung totoo man, malaking issue ito hindi lang sa mga pinangalanan, kundi sa mismong tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Pero hindi doon natapos ang pasabog. Sumunod namang binanggit ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Isang testigo ang nagsabing 2 beses daw siyang nakapag-deliver sa isang bahay sa Green Hills na sinasabing bahay umano ni Tulfo. Sa unang delivery, 2 maleta raw ang dala nila. Sa ikalawa naman, 6 na maleta na raw. Nang tanungin kung paano niya nalaman kung kaninong bahay iyon, sinabi niyang tinanong daw niya ang kanilang kasama at sinagot umano na iyon ay bahay ni Senator Erwin. Ayon pa sa kanya, hanggang basement daw dinala ang mga maleta bago ito tanggapin ng ibang tao sa loob. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, lalong dumami ang mga pangalang nabanggit. May mga kongresista, dating opisyal, at ilang personalidad mula sa iba't ibang political bloc na isinama sa listahan. May binanggit na mga lugar tulad ng House of Representatives, Townhouse, Residence at Polo Club. Dito mas lalong lumalim ang misteryo dahil ang ilan sa mga pangalang lumitaw ay mula pa sa magkakaibang panig ng politika. May mga dating kritiko ng administrasyon, may mga kaalyado, may progresibo at may mga kilalang lehislador. Kaya ang tanong ng marami, paano nagtagpo-tagpo ang mga pangalan na ito sa iisang listahan? Pero mahalagang tandaan, lahat ng ito ay mga aligasyon pa lamang. Kahit sa mismong pagdinig, ilang beses ding binigyang diin na kailangang mapatunayan ang bawat detalye. Hindi sapat na may pangalang nabanggit, hindi sapat na may sinabing lugar. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng malinaw na pagpapatunay kung may totoong delivery, sino ang nagutos, sino ang tumanggap, saan galing ang pera, at bakit ito ibinigay. Dahil sa ganitong klaseng akusasyon, isang maling detalye lang ay pwedeng makasira ng pangalan ng tao. Pero kung mapatunayan naman, pwede itong magbukas ng isa sa pinakamalalaking political scandal sa bansa. Agad namang itinanggi ni Tito Soto at Erwin Tulfo ang mga paratang. Ayon kay Soto, hindi niya raw bibigyan ng dignidad ang aligasyon dahil sa panahong binabanggit, hindi pa raw siya senador mula 2022 hanggang 2025. Dagdag pa niya, ang pangalang Mark na sinasabing assistant niya ay hindi raw tugma dahil ang taong tinutukoy ay matagal nang pumanaw. Si Erwin Tulfo naman, tahasang tinawag na kasinungalingan ang mga aligasyon. Para sa kanya, malinaw daw na panlilin lang ito dahil hindi raw maipaliwanag ng maayos kung saan galing ang maleta, ano ang eksaktong layunin, at sino ang tunay na nasa likod nito. Dito ngayon, mas lalong kumapal ang usok sa Senado. Sa isang panig, may mga testigong nagsasabing sila mismo ang nagdala ng maleta. Sa kabilang panig, may mga senador na mariing nagde-deny at nagsasabing imbento, kasinungalingan.
at paninira lamang ang mga pahayag. Kaya ngayon, nakatutok ang publiko sa susunod na mangyayari. May maipapakitang ebidensya ba ang mga testigo? May CCTV ba? May dokumento ba? May records ba ng biyahe, tawag, sasakyan, o taong tumanggap? O mauuwi lang ito sa salitang binitawan laban sa salitang itinanggi? Sa puntong ito, hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, dito pa lang nagsisimula ang mas malalim na tanong. Kung totoo ang mga sinabi ng umano'y ex-Marines, sino ang nag-utos sa kanila? Saan galing ang perang laman ng mga maleta? Bakit maraming pangalan ang nadamay? At kung hindi naman ito totoo, sino ang may interes na gamitin ang mga testigong ito para sirain ang ilang personalidad sa politika? Sa likod ng bawat maletang nabanggit, may mas malaking istoryang naghihintay mabuksan. At sa susunod na mga araw, posibleng mas marami pang pangalan, mas marami pang detalye, at mas mabibigat pang revelasyon ang lumabas. Kaya tutukan natin ang kasong ito dahil habang nagbabanggaan ang mga akusasyon at denial sa Senado, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng hearing lamang. Isa na itong labanan ng kredibilidad, ebidensya at kapangyarihan. At kung sino ang magsasabi ng totoo, sino ang mabubuko, at sino ang tuluyang madidiin. Yan ang kailangan nating abangan dito sa JP Amazing Stories. Mainit na naman ang usapin sa likod ng kontrobersyal na umano'y 18 ex-Marines matapos ibunyag ng National Bureau of Investigation na muli nilang binuksan ang investigasyon dahil sa isang bagong testigong nagbigay ng sworn statement. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may isang individual na lumapit sa NBI noong April 28 at May 6, 2026 at sa kanyang salaysay, pinangalanan niya si dating Congressman Mike Defensor bilang umano'y nag-alok ng 5 million pesos para maging testigo ang isa sa mga miyembro ng grupo. Pero malinaw ang sinabi ng NBI, ito ay aligasyon pa lamang at kailangan pa nilang ma-validate kung totoong may naganap na palitan ng pera kapalit ng testimonya. Ayon sa Manila Bulletin Video Report at sa Inquirer, sinabi ni Matibag na dahil sa bagong impormasyon, nagpa-issue sila ng subpoena noong June 2, 2026 para muling papuntahin sa NBI si Defensor at ang isa sa 18 personalities na binanggit sa statement. Dito lalo naging mabigat ang kwento dahil ayon sa NBI, ang bagong witness ay hindi basta random na tao lang. Sa paliwanag ni Matibag, may koneksyon ito sa isa sa 18 personalities dahil ang anak ng isa sa mga umano'y ex-Marines ay karelasyon ng testigo at mayroon pa silang anak. Dahil dito, ayon sa NBI, may dahilan sila para tingnan kung may kredibilidad ang salaysay dahil posibleng alam ng testigo ang mga nangyayari sa loob ng bahay at sa paligid ng grupo. Binanggit din ni Matibag na may social media monitoring umano ang kanilang cybercrime division tungkol sa mga usapan ng bilihan ng witness. Pero sinabi rin niya na kailangang imbestigahan pa ito ng mas malalim bago sabihing totoong may bayarang nangyari. Sa madaling salita, hindi pa ito hatol, hindi pa ito konklusyon, pero sapat na raw para muling buhayin ng NBI ang investigasyon. Mahalaga ring balikan kung bakit sensitibo ang issue na ito. Noong mga nakaraang buwan, ang 18 personalities na nagpakilalang dating Marines ay lumutang at nag-claim na naging bahagi sila ng umano'y pagdadala ng maletang pera kaugnay ng flood control controversy. Ayon sa Philippine News Agency, iniharap noon ni Attorney Levito Baligod ang grupo na umano'y nakasaksi sa deliveries ng malaking halaga ng kickbacks sa ilang opisyal mula sa anomalous flood control projects. Kasunod nito, pinasok ng NBI ang investigasyon at naglabas ng subpena sa 18 personalities at iba pang individual para linawin ang kanilang mga aligasyon. Samantala, hindi rin unang beses na naugnay ang pangalan ni Mike Defensor sa grupo. Sa naunang ulat ng GMA Integrated News, inamin ni Defensor na tumulong siya sa 18 personalities na nagpakilalang ex-Marines. Pero itinanggi niya na siya ang gumawa o may direktang kamay sa kanilang affidavit. Ayon sa ulat, sinabi ni Defensor na ang grupo ay direktang nakikipag-ugnayan sa kanilang counsel na si Attorney Baligod. Sa ulat naman ng ABS-CBN News noong March 12, 2026, si Defensor at 16 sa 18 alleged ex-Marines ay humarap sa NBI kaugnay ng naunang subpena sa bribery claims. Ngayon, mas lumalim ang tanong. Kung totoo ang aligasyon,
Sino ang nagpondo? Sino ang nagutos? At bakit kailangang bayaran ang testimonya? Pero kung hindi naman totoo, sino ang gumagawa ng kwento at ano ang tunay na motibo? Sa gitna ng banggaan sa Senado, flood control scandal at mga pangalang nadadawit, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ng 18 ex-Marines ay hindi pa tapos. Habang hinihintay ang pagharap ni Mike Defensor at nang binanggit na miyembro ng grupo sa NBI, mas lalong lumalaki ang tanong ng publiko. May katotohanan ba ang sinasabing 5 million pesos offer o may mas malalim pang operasyon sa likod ng mga testimonya? Kaya tutukan natin ang susunod na kabanata. Dahil dito, posibleng mabunyag kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagtatago, at sino ang dapat managot. Dito sa JP Amazing Stories, sinusundan natin ang mga kwentong may misteryo, kontrobersya, at mabibigat na tanong sa likod ng balita. Sagot, balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo hinahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, anong pangyayari sa isang araw ng pagdidelivery. Bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita. Mr. Chairman. Yes. Mr. Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission? First muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator Aimee, nung siya ang nag-chair nung Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang ang sagot parati na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Tube, no? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So sir, kayo yung naglagay dito kasi I'll just give the context, no. Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan. At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 Senator Bato. But tinatanong ko siya, kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At itong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako, dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard.
Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiretso yung limo ni Boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos, umakyat sa parang nagdaanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po, akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. so ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tigpo 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Sige, Your Honor. More or less kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako po, magandang umaga po, Your Honor. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po, Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, sir. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang. Yung basement, pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. So yung kotse sa parking lang kayo, sa labas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh, yung Okay.
So kung halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi traditionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa Okay. Townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. Okay. How about yung kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa Townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Yan Bakit nga. siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung, siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya, kaya nasama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito ha, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baronda, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Laila de Lima, Townhouse din niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Kong Hun, House of Representatives at Townhouse. Jerbil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala
Hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives.